Senator Ping Lacson, sir. Magandang umaga po sa inyo, Senator, sir. Lakay Mayor, Deo, Yes, at sir. si Sir El. Opo. Magandang umaga sa atin lahat. Ayan. Morning, Sen. Good morning, Sen. At eto po, ha? Ano ba ang pinagtapusan sa hearing kahapon? Na ayan, itutuloy po ba? Tatapusin ba ang budget hearing o magkakaroon po ng reenacted budget, sir? Ang talagang best effort, at ito yung nagkukusuli ka kami kahapon, kaya naantala sila sa pagpunta doon sa BICAM. Dahil nga, siyempre, kailangan ng Senator Win magkaroon ng matching orders from the whole Senate. Kasi hindi naman sila, while sila yung representative namin doon, pero pag kami mga contentious issues, hindi sila nag-decide kagad, kinukonsultan nila kay Senate President Soto, sa amin lahat. Ano ba yung nakita nyo? May mga insertions nga ba? Ayan. May mga kinukwestiyon kayong budget, Senator Ping, sir, na pinaglalaban naman ng, halimbawa, sa DPWH, abay ipinipilit ni Secretary Vince Dizon na maapurbahan po yung 45 billion pa rin. Medyo na-resolve na yan, yung special provision lang para sa safeguards ang pinaplansya namin. Kasi kaya naman nagkaroon ng deadlock doon dahil nung humarap siya doon sa bicameral conference, tinuturo niya yung Senate na nagkamali sa computation. Hindi naman namin matanggap kasi kaya lang naman kami nagbawas. Sila yung may announcement, silang dalawa ni Pangulo, na overprice yung mga materyales, kailangan mag-adjust ng bawasan ng 25%. So ganun talagang ginawa namin dahil sa tingin namin, tama yung sinasabi nila. Pero nang bandang huli, sinasabi niya, hindi, mali, ibalik yung 45 billion kasi mali ang computation ninyo. Yun ang hindi namin matanggap kasi even bago mag-BICAM, pinag-usapan na namin sa caucus kasi may mga counterpart kami sa House. Umaapila na noon pa na bawasan yung cut. Sabi namin, saan tayo lalagay dito? Nag-announce ang Pangulo, nag-announce si Secretary Dizon na kailangan mabawasan ng 25%. Pag tayo nagtaas nito, may tama tayo rito dahil parang kinontra natin yung computation ng DPWH at may mga interest tayo kaya natin binawasan yung cut. So nandun kami sa punto na yun. Kahapon naman, nung isang araw, na-resolve yun kasi inamin naman ni Secretary Vince Dizon na sila yung nagkamali sa computation. Huwag ipasa ang sisi sa inyo, sila ang nag-submit. Oo, sila. At saka talagang paulit-ulit pa, emphatic sila doon sa media na sinasabi, kailangan mabawasan ng 25%. So, 25% po, apat ako, nasa mga 54 billion. So, ngayon, ang pag-uusapan niya yung 45. Ang amin na lang pag-uusapan sa Senado, lagyan na lang natin ng safeguards. Like, for example, si Senator Win Gatchalian, sinabi niya, sige, oversight, monthly, patawag natin yung ahensya, pa-explain natin yung takbo ng mga proyekto. Tapos, kailangan talaga merong grid coordinates, tukoy kung saan, hindi tulad sa flood control. Hirap na hirap yung staff ko nga noon nung naghanap kami sa La Union, sa Bulacan, sa Nauan, Mindoro. Ang hirap maghanap kasi, boss ka, tinatago Kaya lang talagang masisibig din yung mga staff ko, kaya nagamit ko sa privilege speech ko noon. Pero ngayon, kung may grid coordinates, mas madali. Maski kayo sa media, maski yung ordinary na mga kababayan natin, pag nagpunta sa website ng DPWH halimbawa, at may grid coordinate, madaling hanapin. Kung ghost ba ito, kung nagawa ba ito, kung substandard ba. Merong ang oversight, hindi lamang yung mga mamabatas ang may involved, pati mga kababayan natin, ordinary mamamayan, pwede mag-oversight. Okay. So, speaking of flood control projects, Senator Ping, bibigyan pa ba ng budget ang DPWH para sa mga flood control projects? Wala. Mismong Pangulong Marcos ang nagsabi niya, tanggalan natin kasi may mga hindi pa nagamit na pondo para sa flood control projects. So, binabawas yung 255.5 billion. So, agad-agad, nung sa pagpasa ng NEP, nagsabit ng errata yung DPWH at tinanggal yung 255. At sa kasamaan palad, hindi umabot sa Senate yung 255 billion. Sa House pa lang, naatado na. Nalipat na kung saan. So okay na rin yun. Kasi pagdating sa amin, na-transmit yung budget, kami nag-deliberate. So, alam mo, Lakay Deo. Yes, sir. Ang presidente, pag-usapan nga namin kahapon. Sabi ko, Senator Win, alam mo to, yung nangyayari ng mga deadlock, yung mga usaping ganyan, birth pains ito kasi hindi pa nangyari ganitong ka-open
o ganito ka-transparent, yung especially yung BICAM. Kasi alam naman natin yung kalakaran ng mga nakaraan, di ba? Opo. So, birth pains ito. Kaya kung halimbawa hindi umabot sa December 31, nagkaroon ng reenacted budget, palagay ko maintindihan ng mga kababayan natin. Kasi kung magre-reenact tayo at isang buwan lang, o sabihin natin 1 quarter, nag-reenact, pero hindi naman naabot sa ganun, walang halos epekto yun eh. Kasi alam mo, lumampas kami sa takdang huling araw ng taong 2025. December. Pag balik naman namin sa Enero, pwedeng ipasa rin ito eh. Anong epekto nun sa ekonomiya? Wala masyado eh. Ilang Kasi araw hindi lang. tayo naman talaga makapag-implement ng Enero yung mga proyektong nakapaloob dun sa especially mga INCA. No? At meron namang pondo nakalaan galing sa 2025. Dahil nga lang, ang masama kung whole year o kaya one semester, masama yun kasi lump sum lahat yung 2025 na budget kung magkano yung total. Kasi wala mga items, wala pa yung 2026. Kaya kung isang buwan lang, 2 buwan, I don't think makaka-epekto ng adversely sa ekonomiya natin kung ganun lang ang pag-uusapan. Senator Ping, medyo critical po yung stage ng pag-aproba kasi final na version na to pagda sa BICAM. Pero may mga programa po bang nadagdagan o nabawasan ng pondo nang walang malinaw na paliwanag at ano pong mga ahensya o sektor yung naapektuhan po rito or maaapektuhan Farm if to ever? market. Ayan, farm to market roads. Yung favorite namin yan nila kay Sen eh. Ang laki ng laktaw ng lukso. No? Wow. 16 billion sa Senate, tapos biglang naging 33. Wow, So, doble. naman siyempre niya na Senator Kiko kasi siya naman yung in-charge sa Agriculture Subcommittee. Nang okay na kami dyan kasi sinasabi nyo, hiling yan ng ahensya ng DA. Pero bigyan naman kami ng description kung saan yung mga saan yung mga farm to market roads. Wala silang maibigay. Eventually, nag-submit sila. So, nung nag-submit, so pumayag na rin. Sige, maski 33 billion, importante naman sa Senado. Merong description, may grid coordinates, at may sukat kung ilan. Kasi computed naman yan eh. Natatandaan nyo, di ba, noong committee hearing, nilabas na rin ito ni Senator Vin, yung 15,000 per meter, yung nung in-implement ng DPWH, umabot ng 348,000 per meter. Kaya yun ang iniwasan natin, yung nagkaroon ng ghost, overpricing. So maingat na maingat tayo ngayon. Pero kailangan ng pakipagtulungan ng both houses. Ito pa, isa pa, Senator Ping, DPWH, DA, ayan, DOH, yung Medical Assistance to Indigent, yung MAICS, ayan. Ano po ang na-discover niyo dyan, Senator Sir? Nilagyan namin ng mabigat na safeguard yan. Yung MAIPIP, hindi na pwede yung EPAL. Meron kaming general provision, hindi lamang sa MAIPIP, kundi mga ibang forma ng ayuda na walang politikong pwedeng umepal. Nasa general provision yun. Katunayan na lakay, meron na kung paano kalang batas, isa sa mga top priority bills ko, Opo. na may penalty pa, may kulong kapag ang politiko nakihalo sa distribution. Ala. Kaya lang, sa general provision sa GAA, hindi naman lang pwedeng lagyan ng penal provision kasi special general provision lang yon na kung saan pinagbabawal. Merong itong administrative na kaso sa aking panukalang batas. Kaya hindi pa naman na-formalize yun kasi pagbalik naman matatalakay. Pero at least, sa 2026 GAA, okay. Pero yung MAIPIP, ilagas natin, isubsum natin sa ilalim ng Universal Healthcare Program ng DOH, sa PhilHealth, tapos sa UHC para sa zero billing. Nag-propose pa nga ako ng caucus namin na i-priority na natin, automatic na ka-enroll dyan, yung enrollees ng 4Ps. Kasi na-vet na yung mga yon, may database. Kaya pag nagkasakit na hospital, yung pamilya na naka-enroll sa 4Ps, wala nang question, ID na lang ipapakita na makakabil na sila ng MAIPIP o kung magkano man yun. Ang masama kasi, guarantee letter, yun, inilagay namin sa sa general provision o sa special provision pati. Wala na itong guarantee letter kasi ito yung, pag may guarantee letter, pili-pili yan selected yan Hindi yan objective kasi between a constituent na hindi bumoto sa isang politiko, sa isang lugar, sa isang distrito, at saka doon sa bumoto, mas nakakariwasa yung bumoto, yun ang bibigyan ng guarantee letter. Yung mas mahirap na hindi bumoto, hindi bibigyan ng guarantee letter. Kung bibigyan man, priority siyempre yung bumoto. So mayroong politika. Kung alisin natin yung guarantee letter,
naka-blindfold yung DOH, naka-blindfold yung PhilHealth kung sino yung dapat hindi selective kundi indiscriminate. Ayan. Tsaka dapat nga lahat na. Oo nga eh. Anyway, Senator Ping, isa pa po. Ayan, itong Blue Ribbon Committee, ayan na. Ano na po ang nangyari doon sa mga inimbestigahan? Meron na po ba kayong rekomendang makasuhan, Senator Ping, sir? Siguradong meron. Pero yung ibang, kasi initially nakapag-submit na rin kami ng mga ebidensya sa ICI, sa DOJ, pati sa Ombudsman. No? Yung iba naman, tulad sa Nauhan, Oriental Mindoro, nakapalaman naman yun sa aking privilege speech. So lahat ng mga dokumento, lahat ng materialis doon na meron na value na pwedeng maging admissible as evidence, nakapalag na doon, nauna na yun. Kaya nga may nakapagpal na rin ng kaso. I'd like to think na mas kita paano nakatulog doon. Pati sa Bulacan, di ba? Yun yung laman ng aking mga privilege speeches eh. So sa aming committee report, ikiano na namin yun, comprehensive na yun, pagka yung final committee report, yung mga i-recommend na pa namin na file ng kaso, nakasama na yung lahat ng ebidensya. Sino sila yung mga kakasuhan, Senator, sir? Yung mga na-take up doon sa sorry na lang kung mga kasamahan namin, pero kung nabanggit sila sa committee hearing, sa Blue Ribbon Committee hearing, talaga marirekomenda rin sila na makasuhan. Pero iba naman, mukhang sa statement ni Ombudsman Remulla, mukhang yun na rin ang lalamanin ng kanilang information pag nag-file sila pag nagkaroon ng resolution at nag-file ng information sa Sandigan Bayan, yun na rin pala yung papala nila eh. Pwede kami mag-supplementa pa kung ano yung additional na documentary evidence o testimonial evidence na hindi nasaklaw doon sa kanilang resolution o sa information. Makakasama ba, Senator Ping, Senator Cheese, Jinggoy, Villanueva, Bong Revilla? Mukhang may announcement na yung ombudsman, pati yung DOJ. Kasi magkahiwalay yun pagka yung malversation, through falsification, sa RTC ang bagsak ng DOJ mag-profile. Although deputized naman ng ombudsman yung DOJ, pero pagka tungkol sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang violation, siyempre, ombudsman ay mag-profile. So, yun ang, mukhang in the next few days, mukhang doon na papunta eh. Hindi na rin matitigil kasi nga, may mga testimonial, lalo si Undersecretary Bernardo, si Alcantara, Bryce Hernandez, marami na rin nakapagsalita eh. May makukulong ba, sir, before Christmas talaga? Kasi pag Nobel, kasi pag plunder, maski yung malversation through falsification, Nobel yan eh. Ang threshold yan, 8 million eh. So, ang nakikita ko, ang pwede makasuhan ng malversation, yung mga DPWH officials, at kung sino yung mga contractor na kasapakat. Pero mambabatas, sa tingin ko lang ito, bilang isang layman, baka hindi masaklaw ng malversation through falsification kasi wala silang direktamenting participation doon sa pag-falsify ng mga dokumento. Trabaho yun ng mga DPWH na, alam mo, kulang-kulang yung pirma, di ba? Na nabanggit ko sa privilege speech ko. Kulang-kulang pirma, nirelease ng pondo. Kasi iba, pinalsta yung signature. Tapos hindi tapos yung proyekto, sinertify na tapos. Yun ang falsification. So wala namang role ang mambabatas. Ang nagiging kaso ng mga mambabatas, yung medyo daming statement na nag-deliver ng komisyon, pinanggap ng kung sino, at depende na, bahala na yung ombudsman sa DOJ na idugtong-dugtong yung testimonial evidence, pati yung mga dokumento, yung items na nakalista doon sa sinasabing proyekto nila, yun yung magko-compose ng mga ebidensya para sa kanilang kaso. So yung mga mambabatas sa maaring plunder, kaso sa kanila, sir, hindi graft, hindi malversation. Hindi, magkaiwalay na. Pwede mapala ng plunder, pwede rin mapala ng sa anti-graft. Kasi ibang kaso naman yun. Although nag-emanate sa the same act or acts, pero magkaibang kaso yun. Pwedeng simultaneously, merong graft cases, meron din plunder case. Ang sinasabi ko lang,
yung sa malversation, baka mahirap mahagip yung mga mambabatas kasi wala naman silang participation. Hindi nila para pakialaman pa yung pagpapagsipay ng mga dokumento para ma-declare na kompleto yung proyekto. So baka hindi sila mahagip doon sa malversation. Pahabol lang sa akin, Senator Ping, kumusta po yung mga natin bakasyonista dyan sa Senado? Ano yan? Ano yan? yung tatlong bakasyonista natin dyan. Ay, tatlo ba sila? Apat. 5 yata. Yung mga borders sa mga Senado, borders sir. natin dyan, Sen. Hindi na ba sila makakalabas Hindi na ngayong ba Pasko? makakalabas? Nandiyan pa sila. Kasi ang susundin namin dito yung leading case sa Supreme Court, yung Balag case. Kasi dati forever pwedeng ma-detain, pero nilimit na ng Korte Suprema yung power na mag-contempt at saka mag-detain. Kapag natapos na yung synergy adjournment na kami, wala nang matwid pa, wala nang karapatan yung Senado o yung Kongreso na mag-detain. At pagka yung committee report na isumite na-adapt na ito sa plenaryo, kailangan release na namin. Kasi ngayon, wala pa naman kaming committee report na na-adapt. So patuloy sila na nakakulong dyan sa Senado. So kahit Kung mapapalan ng information, pagkaroon ng order yung korte na ilipat sila sa city jail man o kung saan mang jail, susunod kami, taturn over na namin sa kanila yung custody. Anong balita kay Senator Bato, sir? Nagparamdam na ba? Hindi pa ulit Kaya nagparamdam lang siya sa chat group namin na nagsabi lang na baka pwedeng wag payagan na mag-testify si Saldico via Zoom. Sabi niya baka propagandahin tayo niya kung sino-sino ituro, di naman natin makontent. At saka hindi under oath. Sabi ko tama naman siya. Yun. Naku, Senator Ping, gagayahin daw po kayo. Ay, nalampasan pa raw yung record. Anyway, sa bagay, abangan na natin Senator Bato. Ayan. Senator Ping, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you and Merry Christmas. Thank you, Sen. Lahat. Merry Christmas Thank you po. very much, sir. Daming bayan. Senate President Pro Tempore, Senator Ping Lacson at Chairman ng Blue Ribbon Committee.